Ngayong umaga bago ka magsalita ng kahit ano, hayaang magpahinga ang iyong puso sa presensya ng Diyos. Paalala sa atin ng awit 91 na ang nananahan sa lihim na dakong kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ito ang paanyaya para simulan mo ang araw na puno ng kapayapaan ng Panginoon at katiyakan na ang kanyang mga anghel ay nakapalibot na sa iyo. Huminga ka ng malalim. Buksan ang iyong puso at hayaan mong mangusap ang tinig ng Diyos ngayong umaga. Sama-sama nating tanggapin ang pangakong ito at pumasok sa ligtas na kanlungan ng kataas-taasan. Ngayong umaga, narito tayo upang simulan ang araw na may kapayapaan at katiyakan mula sa Diyos. Sinasabi ng awit 91, ang nananahan sa lihim na dakong kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Kaibigan, ito ay hindi lamang isang talata. Ito ay isang pangakong buhay, isang paanyaya na sa bawat sandali ng ating paghinga, may Diyos na nagmamasid at nagbabantay. Isipin mo na ngayong umaga, bago ka pa man lumakad o magsalita, ang mga anghel ng Panginoon ay nakatalaga upang gabayan ang bawat hakbang mo. Kaya't hayaan mong punuin ng liwanag ng presensya ng Diyos ang iyong puso at tanggapin ang direksyon na kanyang inilaan para sa iyo ngayong araw. At sa ilang sandali, tayo'y lalapit sa kanya sa isang panalangin malalim kung saan maririnig mo ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Anak, kasama mo ako." Kung naniniwala ka na ang Diyos ay may mensahe para sa iyo ngayong umaga, isulat sa mga komento, "Ako'y nananahan sa lilim ng kataas-taasan," at huwag kalimutang mag-subscribe upang araw-araw ay magsimula ka ng umaga kasama ang presensya ng Panginoon. Ngayon kapatid, pumikit ka muna at hayaan mong ang iyong puso ay tahimik na makinig sa tinig ng Diyos. Huwag mong hayaang ang ingay ng mundo ang manguna sa iyong umaga. Sa halip, hayaang ang mga salita ng Panginoon ang maging unang tinig na iyong marinig. Sinasabi sa awit 91, sapagkat siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong lakad. Anong ginhawa ang dala ng pangakong ito? Isipin mo, bawat hakbang, bawat paghinga, bawat pintig ng iyong puso, may mga anghel na inutusan mismo ng Diyos para bantayan ka. Kaya ngayong oras na ito, buksan mo ang iyong puso at hayaang pumasok ang liwanag ng presensya niya. Ama naming nasa langit, kami lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pananampalataya. Salamat po sa bagong buhay na iyong ibinigay. Salamat sa pagbangon namin na may lakas at sa bawat himaymay ng hangin na aming nilalanghap. Panginoon, gaya ng ipinangako mo sa iyong salita, kami nananahan sa iyong lilim. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming matibay na muog. Walang iba kundi ikaw lamang, O Diyos, ang aming pinagtitiwalaan. Kami nagtatapat sa iyo ng aming mga pangarap, ng aming mga takot, ng aming mga iniingatan sa puso at naniniwala kaming lahat ay nasa ilalim ng iyong kamay. Panginoon, maraming beses naming naranasan ang bigat ng buhay. Ngunit ngayon, nais naming simulan ang araw na ito na may kapayapaan. Inaangkin namin ang iyong pangako mula sa awit 91. Ama, padalhan mo po kami ng iyong mga anghel upang bantayan ang aming pamilya, ang aming mga anak at apo, ang aming mga mahal sa buhay. Hinihiling namin, Panginoon, na ang bawat bahay na nakikinig ngayon ay mapuno ng iyong presensya. Huwag mong hayaang may anumang kadiliman na pumasok. Sa halip, balutin mo kami ng iyong liwanag na nagbibigay ng katiyakan at lakas. Panginoon, ikaw ang aming liwanag at kaligtasan. Ang sino mang nagtitiwala sa iyo ay hindi matitinag. Ipinagkakatiwala namin ang aming paglalakad ngayong araw. Sa bawat hakbang, naway maramdaman namin ang pagyakap ng iyong mga anghel. Tulungan mo kaming makita na hindi kami nag-iisa sapagkat ikaw ay laging nasa aming tabi. At sa gitna ng katahimikan ng umagang ito, maramdaman nawa namin ang iyong tinig na bumubulong. Anak, kasama mo ako.
O Diyos, binubuksan namin ang aming mga palad upang tanggapin ang iyong mga biyaya. Tulungan mo kaming alisin ang anumang bigat ng aming kalooban. Palitan mo ito ng pananampalataya at pag-asa. Panginoon, pinipili naming manahan sa iyong lilim kung saan may tunay na kapayapaan. Ayon sa iyong salita, hindi kami matatakot sa gabi ni sa mga panganib ng araw sapagkat ang iyong mga anghel ay laging nasa aming paligid. Salamat po sa katiyakang iyon. Salamat po sa walang hanggang pagmamahal mo. Ngayong umaga, Ama, idinudulog namin sa iyo ang aming mga pangarap. Marami po sa amin ang naghahangad ng kagalingan, ng kaligtasan ng aming mga anak, ng direksyon sa gitna ng pagkalito. At alam naming, bago pa man namin ito sambitin, alam mo na ang lahat ng aming pangangailangan. Kaya't ngayon, sa pananampalataya, inaangkin namin ang iyong tugon. Salamat po dahil ang iyong salita ay buhay at totoo. Tulungan mo kaming kumapit ng mahigpit sapagkat ikaw ang nagbibigay ng tunay na lakas. Sa lahat ng nakikinig ngayon, Panginoon, ipadama mo ang kapayapaan na hindi maipapaliwanag ng tao. Punuin mo sila ng tapang na alam nilang may Diyos na lumalaban para sa kanila. Ama, sa umagang ito, inaangkin namin ang iyong mga pangako. Ang aming mga puso ay bukas at kami nagsasabing, Ama, nananahan ako sa lilim ng kataas-taasan. At sa pagsasabing iyon, pinapalaya namin ang lahat ng takot at pumapasok kami sa iyong presensya na may lubos na pagtitiwala. Salamat, Panginoon, sa iyong proteksyon. Salamat sa iyong mga anghel na iyong ipinadala upang bantayan kami. At salamat sa iyong presensya na nagbibigay lakas at pag-asa. Aming Ama, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan. At sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, aming sinasabi, Amen. Ngayon, kapatid, manatili kang nakapikit sandali at hayaan mong maramdaman ang init ng presensya ng Diyos. Damhin mo ang katahimikan na bumabalot sa iyo ngayon, tanda ng kanyang pagkilos sa iyong buhay. Sa mga susunod na sandali, higit pa siyang magsasalita sa iyong puso. Kung naniniwala kang ang Salmo 91 ay para sa iyo ngayong araw, isulat sa mga komento, Nananahan ako sa lilim ng kataas-taasan. At upang araw-araw ay magsimula ka ng umaga sa ganitong kapayapaan at direksyon mula sa Diyos, mag-subscribe ka sa kanal na ito at samahan mo kaming palaging magsimula ng araw na may panalangin at pangako ng Diyos. Kapatid, ngayong tapos na nating ialay ang ating panalangin sa Panginoon, hayaan mong dalhin kita sa isang kwento mula sa salita ng Diyos na nagpapatunay na ang kanyang pangako ay buhay at totoo. Ito'y hindi lamang isang kasaysayan, kundi isang patotoo na hanggang ngayon ay kumikilos sa ating mga buhay. Alalahanin natin ang kwento ni Daniel sa Lumang Tipan, isang lingkod ng Diyos na nanatiling tapat kahit sa gitna ng panganib. Hindi siya natakot na ipahayag ang kanyang pananampalataya kahit alam niyang maaari itong maging sanhi ng kanyang kapahamakan. Nang ipagbawal ng hari na manalangin sa sinumang Diyos maliban sa kanya, hindi nagdalawang isip si Daniel. Araw-araw, 3 beses siyang lumuluhod sa kanyang silid nakaharap sa Jerusalem at buong pusong nananalangin sa Diyos ng langit. At dahil sa kanyang katapatan, siya ay itinapon sa kuwebang kinaroroonan ng mga gutom na leon. Isipin mo yon, kapatid. Walang sino man ang makakaligtas mula sa mga mababangis na hayop na iyon. Ngunit dahil si Daniel ay nanahan sa lilim ng kataas-taasan, isang himala ang nangyari. Ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel upang isara ang mga bibig ng mga leon, at si Daniel ay lumabas mula sa kuweba na walang galos, buhay at ligtas. Ngayon marahil iniisip mo, paano ko mailalapat ang kwento ni Daniel sa aking sariling buhay? Kapatid, baka hindi literal na mga leon ang nakapaligid sa iyo, ngunit maaaring mga hamon, takot, problema at alalahanin ang parang mga mababangis na hayop na gustong lamunin ang iyong kapayapaan. Ang magandang balita ay pareho rin ang Diyos na nagligtas kay Daniel, ang siya ring Diyos na kasama mo ngayon.
Ang parehong mga anghel na ipinadala noon ay ang mga anghel ding nakatalaga upang magbantay sa iyong bawat hakbang. At gaya ng sinabi sa awit 91, hindi ka tatamaan ng anumang kasamaan, nilalapitan ng salot ang iyong tahanan, sapagkat kanyang uutusan ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Pumikit ka sandali at isipin mo ang iyong sariling mga leon sa buhay, anumang bagay na nagpapahirap sa iyong puso o umaagaw sa iyong kapayapaan. Habang iniisip mo ito, alalahanin na ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng iyon. Wala ni isa man sa kanila ang maaaring tumalo sa kamay ng Diyos. Tulad ni Daniel, hindi mo kailangang makipaglaban mag-isa, sapagkat ang Diyos mismo ang lalaban para sa iyo. Kapag nananalangin ka, hindi lamang mga salita ang lumalabas mula sa iyong bibig. Ito ay nagiging panawagan sa langit na gumising ng mga anghel upang magbantay sa iyo at sa iyong pamilya. Isipin mo ngayong araw, bago ka lumabas ng bahay, may mga anghel na nakatayo sa bawat sulok ng iyong tahanan. May mga espiritong tagapagbantay na iniutos ng Diyos upang ikaw ay iligtas mula sa anumang panganib. Hindi mo man sila nakikita, ngunit totoo silang gumagalaw. At gaya ng ginawa niya kay Daniel, tinatakpan nila ang iyong buhay ng proteksyon na hindi kayang labanan ng kaaway. Kapag naaalala mo ang kwentong ito, huwag mong isipin na ito ay malayong kasaysayan lamang. Isipin mo na ito'y mensahe ng Diyos para sa iyo ngayon. Anak, tulad ng pagligtas ko kay Daniel, ililigtas din kita. Kaya't huwag mong hayaan ang pag-aalala na agawin ang iyong kapayapaan. Ang awit 91 ay paalala na ang sinumang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay hindi mawawalan ng proteksyon. Ang iyong mga panalangin tuwing umaga ay hindi nasasayang. Ito'y umaakyat sa langit na parang mabangong handog at tinatanggap ng Diyos ng buong pag-ibig. Sa bawat ama, tulungan mo ako na iyong binibigkas, ang kalangitan ay kumikilos. At sa bawat luha ng pananampalataya, may tugon na inilalabas ang Diyos. Ngayong umaga, isipin mo ang iyong sarili na parang si Daniel. Sa kabila ng mga panganib, nananatili kang matatag dahil alam mong may Diyos na mas dakila kaysa sa anumang pagsubok. Ang iyong pananampalataya ang magbubukas ng pintuan ng langit para sa iyong proteksyon, kaya't huwag kang mangamba. Sa halip, hawakan ang pangako ng awit 91 at ipanalangin ito sa iyong puso. Ikaw ang aking kanlungan at kalasag, sa iyo ako nagtitiwala. Kapatid, ngayon ay gusto kong ipaalala sa iyo na hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito. Ang kanyang mensahe ay malinaw, hindi ka nag-iisa at hindi ka pababayaan. Tulad ni Daniel na lumabas mula sa kuweba na buhay at ligtas, ikaw din ay makakalabas mula sa iyong mga pagsubok na may panalo. Kaya't yakapin ang salitang ito at isulat sa iyong puso. Tandaan, ang mga anghel ng Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta ngayong araw. Kung naniniwala ka na ang parehong Diyos na nagligtas kay Daniel ay siyang kumikilos din ngayon sa iyong buhay, isulat sa mga komento, Amen. Hayaan mong maging patotoo ang iyong pagsulat ng isang simpleng Amen na ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. At bago mo kalimutan, pindutin mo ang like sa video na ito. Sapagkat sa bawat pagpindot mo ng like, mas maraming tao ang makakarinig ng salita ng Diyos at makakatanggap ng panalangin ng proteksyon. Ang simpleng kilos na iyon ay maaaring maging daan para may ibang tao ring makaranas ng himala ngayong araw. Kapatid, pagkatapos nating alalahanin ang kwento ni Daniel at ang mga anghel na ipinadala ng Diyos upang siya'y iligtas, nais kong ipaalala sa iyo ang isang katotohanang napakahalaga. Ang awit 91 ay hindi lamang isang kasulatan na binabasa tuwing linggo o sa panahon ng pangangailangan. Ito ay isang kasunduan sa pagitan mo at ng Diyos, isang buhay na pangako na aktibo sa bawat araw ng iyong buhay. Ang sabi ng talata, ang nananahan sa lihim na dakong kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan.
Ibig sabihin, ito'y hindi lang para sa isang sandali. Ito'y para sa bawat oras, bawat hinga, bawat sitwasyon na iyong hinaharap. Ang pananatili sa lilim ng Diyos ay isang desisyon na pinipili natin araw-araw. Kapatid, napakaraming bagay sa mundo ang gustong magbigay ng takot at pangamba. Ngunit sa piling ng Diyos, ang iyong puso ay may katiyakan. Ang kanyang presensya ang iyong kalasag laban sa lahat ng pagdududa at pangamba. Kapag binibigkas mo ang Salmo 51 tuwing umaga, hindi ka lamang nagbabasa ng mga salita. Ikaw ay lumalakad sa isang daan ng pananampalataya kung saan ang mga pangako ng Diyos ay nagiging totoo sa iyong buhay. Ang bawat talata ay parang sandata na nagtatanggol sa iyo laban sa anumang kasamaan. Kapag sinabi ng Diyos na uutusan ko ang aking mga anghel tungkol sa iyo, hindi ito isang pahiwatig lamang. Ito ay isang deklarasyon ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, saan ka man magpunta, may espiritual na proteksyon na hindi nakikita ng iyong mga mata, ngunit tunay na gumagana. At marahil iniisip mo, paano ko malalaman na ako nga ay tinutulungan ng Diyos? Tingnan mo ang mga pagkakataon na akala mo'y hindi mo na kayang lumaban, ngunit nakatayo ka pa rin. Tingnan mo ang mga araw na inakala mong matatapos sa kabiguan, ngunit nagising ka kinabukasan na may bagong pag-asa. Iyon ang patunay na ang kamay ng Diyos ay hindi lumalayo. Kaya't ngayong umaga, gawin mong personal ang awit 91. Huwag mo lamang itong pakinggan, kundi yakapin sa iyong puso. Sabihin mo sa iyong sarili, ako'y nananahan sa lilim ng kataas-taasan at ako'y nasa ilalim ng kanyang proteksyon. At habang inuulit mo ang katagang ito, hayaan mong ang iyong puso ay mapuno ng katiyakan na walang anumang kapangyarihan ang kayang sumira sa iyo sapagkat ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Isipin mo, kapatid, ang iyong pamilya, ang iyong tahanan, at ang iyong kinabukasan na nakabalot sa liwanag ng Diyos. Habang lumalakad ka ngayong araw, isipin mong may mga anghel na sumusunod sa bawat hakbang mo at ang bawat sulok ng iyong buhay ay pinupuno ng kanyang presensya. Kapag may pagod o panghihina, isipin mong may tinig na bumubulong. Anak, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Ako ang iyong kalasag. Ako ang iyong kalakasan. At dito nais kong itanong sa iyo, handa ka bang ipagkatiwala ang lahat ng bahagi ng iyong buhay sa Diyos ngayong araw? Handa ka bang magsabi sa Kanya, Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at Ikaw lamang ang aking inaasahan. Kapag ginawa mo ito, mararanasan mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaan na galing lamang sa presensya ng kataas-taasan. Marami ang nagsasabi, paano ko mararamdaman ang proteksyon ng Diyos? Kapatid, hindi ito palaging nakikita ng ating mga mata, ngunit ramdam ito ng ating mga puso. Ang bawat pagkakataong ligtas kang nakauwi, ang bawat sandali ng kapayapaan kahit nasa gitna ka ng unos, iyon ang presensya ng Diyos. Ang mga anghel ay hindi palaging makikita, ngunit sila'y palaging naroroon, ipinadala upang ipakita sa iyo na hindi ka nag-iisa. Kaya't yakapin ang Salmo 91 bilang iyong gabay tuwing umaga. Gawin itong parang awit ng iyong kaluluwa, isang deklarasyon na nagpapatibay sa iyong pananampalataya. At huwag mong kalilimutan na kapag binibigkas mo ang mga salitang ito, buong langit ay nakikinig at kumikilos para sa iyo. Ngayon, nais kong hikayatin kang sumabay sa akin sa isang deklarasyon ng pananampalataya. Sabihin mo ng malakas, ako ay nasa lilim ng kataas-taasan. Ako'y hindi matitinag sapagkat ang Diyos ay kasama ko. Habang sinasabi mo ito, damhin mong parang may liwanag na bumabalot sa iyo, isang liwanag na nagpapalaya sa lahat ng dilim at nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang sirain ng anumang pagsubok. Kapatid, naniniwala ako na ngayong umaga, ang Diyos ay may ginagawa sa iyong buhay. At mararanasan mo ito hindi lamang ngayon, kundi sa bawat araw na darating. Kaya't manatili kang tapat, manatili kang nananalangin at manatili kang nagtitiwala.
Sapagkat ang Diyos na nagbigay ng pangako ay tapat na tuparin ang lahat ng kanyang sinabi. Kung naniniwala ka na ang Salmo 91 ay isang personal na mensahe para sa iyo ngayong araw, isulat sa mga komento ang salitang Amen. Ang simpleng salita na ito ay magiging patotoo ng iyong pananampalataya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon ang tamang oras upang pindutin ng subscribe at samahan kaming magsimula ng bawat umaga na may panalangin at pangako ng Diyos. At huwag mong kalimutan na pindutin ang like dahil sa bawat pag-like mo, mas maraming tao ang makakarinig ng salita ng Diyos at makakaranas ng kapayapaan at proteksyon na hinahanap nila. Kapatid, ngayong narinig mo ang kapangyarihan ng Salmo 91 at naramdaman ang katiyakan ng proteksyon ng Diyos, nais kong ipaalala sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Ang pananampalataya ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa mga taong mahal natin. Kung paanong tinanggap mo ang salita ng Panginoon ngayon, may mga tao ring naghihintay ng isang mensahe ng pag-asa, ng isang patunay na hindi sila iniwan ng Diyos. Isipin mo, marahil sa iyong pamilya, may isang anak, apo, kapatid o kaibigan na tahimik na humihingi ng gabay mula sa langit. At maaaring ang tanging daan para makarating sa kanila ang mensahe ng Diyos ay sa pamamagitan mo. Hindi aksidente na narito ka ngayon at nakikinig. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito, hindi lang para ikaw ay tumanggap, kundi para ikaw rin ay maging daluyan ng kanyang liwanag. Kaya't habang ikaw ay pinupuno ng presensya ng Diyos, isipin mo ang mga taong maaaring mahipo kapag ipinamahagi mo ang mensaheng ito. Kapag nagbahagi ka ng panalangin, hindi lang salita ang iyong ipinapasa, nagiging tulay ka para ang presensya ng Diyos ay makarating sa kanilang puso. At kapatid, iyon ay isang gawaing hindi matutumbasan ng anuman. Ang Salmo 91 ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay para sa lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kapag sinasabi nito na walang kasamaan ang tatama sa iyo, ito'y hindi lamang isang personal na pangako, kundi isang paalala na ang proteksyon ng Diyos ay kayang sumakop sa buong sambahayan. Kaya't isipin mo ang iyong pamilya ngayong umaga. Isipin mong sila'y tinatakpan ng proteksyon ng Diyos, na ang bawat silid ng iyong tahanan ay puno ng kanyang liwanag. At habang iniisip mo sila, maramdaman mo na may mga anghel na nakatayo sa bawat pintuan, nagbabantay laban sa anumang kapahamakan. At hindi lang iyon, kapatid. Kapag pinili mong ibahagi ang pananampalatayang ito, ikaw ay nagiging bahagi ng isang mas malaking plano ng Diyos. Hindi mo alam kung ilang puso ang mabubuksan, kung ilang kaluluwa ang muling makakaramdam ng pag-asa dahil sa iyong simpleng pagpapadala ng mensahe o pag-like sa panalangin ito. Ang bawat aksyon mo, isang komento, isang share, isang like, ay nagiging binhi ng pananampalataya na itinatanim sa puso ng ibang tao. At alam mo ba, ang Diyos mismo ang nagpapalago ng binhing iyon. Minsan, iniisip natin, maliit lang ang magagawa natin, ngunit kapatid, sa kaharian ng Diyos, walang maliit na gawain kapag ito'y ginagawa mula sa pusong tapat. Ang iyong simpleng pakikiisa sa panalangin ito ay maaaring maging dahilan para may isang tao sa kabilang dulo ng mundo ang muling makaramdam ng kapayapaan. Kaya't ngayon, hayaan mong ang iyong puso ay maging bukas, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa lahat ng nangangailangan ng salita ng Diyos. Tandaan mo, ang pananampalataya ay nadaragdagan kapag ito'y ibinabahagi. At ang Salmo 91 ay higit na nagiging makapangyarihan kapag ito'y binibigkas hindi lang para sa sarili, kundi para sa bawat mahal sa buhay. Kaya't habang tinatanggap mo ang pangako ng Diyos ngayong umaga, alalahanin mo rin ang mga taong kailangan nito. Idulog mo sila sa iyong puso habang nananalangin at maniwala kang ang parehong Diyos na kumilos sa iyo ay kikilos din sa kanila. Kapatid, nais kong hamunin ka ngayon. Huwag mong itago ang liwanag na ito, ipasa mo ito. Ang bawat like na ibinibigay mo ay parang pag-apoy
ng isang kandila na nagbibigay ilaw sa madilim na lugar. Ang bawat pagbabahagi mo ng panalangin ito ay parang pagtutulak ng isang pintuan upang may isa pang kaluluwa ang makapasok sa presensya ng Diyos. At ang bawat komentong iiwan mo ay isang kumpirmasyon ng iyong pananampalataya, isang deklarasyon na ikaw ay naniniwala sa proteksyon at pangako ng Diyos. Kaya't habang tayo ay nagpapatuloy, nais kong itanong sa iyo, naniniwala ka ba na ngayong araw may gagawin ng Diyos sa buhay ng taong pinakamamahal mo? Naniniwala ka ba na kaya niyang ipadala ang kanyang mga anghel upang bantayan hindi lang ikaw, kundi pati ang iyong buong pamilya? Kung oo, ito ang oras para ipahayag mo iyon sa pananampalataya. Kung naniniwala kang ang Diyos ay kikilos hindi lamang para sa iyo, kundi para sa buong pamilya mo, isulat sa mga komento, Amen, Panginoon, protektahan mo ang aking sambahayan. Ang salitang Amen ay hindi lamang pagtatapos ng panalangin, kundi isang deklarasyon ng pagtitiwala na ang iyong kahilingan ay tinanggap na ng Diyos. At kung ikaw ay pinagpala ng mensaheng ito, huwag mong kalimutang pindutin ang like. Dahil sa bawat like, mas maraming tao ang makakakita ng video na ito at mas maraming kaluluwa ang makakatanggap ng parehong pag-asa at katiyakan na iyong natanggap ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, kapatid, gawin mo ito ngayon. Sapagkat sa bawat araw na lumilipas, nais ng Diyos na samahan ka sa pamamagitan ng mga panalangin ito. At sa pamamagitan ng pag-subscribe, hindi mo kailangang lumakad mag-isa. Araw-araw ay makakasama mo ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kapatid, habang tinatapos natin ang umagang ito sa presensya ng Diyos, nais kong ipaalala sa iyo na ang Salmo 91 ay hindi lamang salita, ito ay buhay, ito ay apoy na bumabalot sa iyo at liwanag na nagbibigay katiyakan sa iyong bawat hakbang. Habang inuusal mo sa iyong puso ang mga pangakong ito, isipin mong ang langit ay nakikinig at ang mga anghel ay patuloy na kumikilos upang ikaw ay gabayan at ipagtanggol. Ang presensya ng Diyos ay nasa iyong paligid ngayon. Maaari mo ba itong maramdaman? Ang katahimikan ng iyong puso, ang bigat na nawala, ang pag-asa na muling bumangon, iyan ay patunay na siya ay kasama mo. Kaya't huwag mong hayaan na matapos ang araw na ito na hindi mo dala ang liwanag ng Salmo 91. Dalhin mo ito saan ka man pumunta, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa bawat desisyon na iyong gagawin. Tandaan mo na ang mga anghel ng Diyos ay nasa tabi mo at sa bawat paghinga may Diyos na nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang pangakong ito ay hindi kailanman nagbabago. Kapatid, ngayon nais kong iwan sa iyo ang isang paalala. Anuman ang haharapin mo sa mga susunod na oras ng iyong araw, hindi ka naglalakad ng mag-isa. Ang kamay ng Panginoon ay nakahawak sa iyong kamay at ang mga anghel ay nagbabantay sa iyong paligid. Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita at hindi niya hahayaang masira ang proteksyon na ibinigay niya sa iyo. Kaya't lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka na may pananampalataya at sabihin mo sa iyong puso, ako ay ligtas sa lilim ng kataas-taasan. Sa mga susunod na araw, kapatid, mararanasan mo pa ang higit pang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Maaring ito'y sa anyo ng kasagutan sa iyong panalangin, sa kagalingan ng isang mahal sa buhay, o sa kapayapaan na matagal mo nang inaasam. Tandaan, ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Ang kanyang oras ay laging perpekto, at ngayong araw na ito, ikaw ay kanyang pinapaalalahanan, Anak, ako ang iyong kaligtasan. Ngayon, hayaan mong ipikit mo muli ang iyong mga mata at isiping ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Isiping ang iyong tahanan ay puno ng liwanag, ang iyong pamilya ay ligtas at ang iyong hinaharap ay hawak ng Diyos. Habang iniisip mo ito, mararamdaman mong may kapayapaan na dumadaloy mula sa itaas, isang kapayapaan na hindi maipapaliwanag ng salita, ngunit tunay na nagbibigay buhay sa iyong kaluluwa.
Kapatid, bago tayo tuluyang magtapos, nais kong hikayatin ka. Kung tunay mong nadama ang presensya ng Diyos sa panalangin ito, isulat sa mga komento, Amen, naniniwala ako sa pangako ng Diyos. Ang iyong komento ay hindi lamang simpleng salita. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang patotoo na ikaw ay umaasa sa Kanya. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang oras. Kapag nag-subscribe ka, araw-araw ay makakasama ka namin sa panalangin ito at sisimulan mo ang iyong umaga na may direksyon at pagpapala mula sa Panginoon. At huwag mong kalimutan ang isang simpleng bagay, pindutin ang like sa video na ito. Alam mo ba, kapatid, na sa bawat like na iyong ibinibigay, mas marami pang tao ang makakarinig ng salita ng Diyos? Ang iyong isang click ay maaaring maging dahilan para ang isang kaluluwa na nawawala ay muling makatagpo ng pag-asa. Kaya't huwag kang magdalawang isip, tulungan nating ipalaganap ang liwanag ng Diyos sa buong mundo. At bago ka umalis, may isa pang video na naghihintay para sa iyo ngayon dito sa screen. Pindutin mo ito at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa salita ng Diyos. Doon maririnig mo ang higit pang pangako, higit pang kapayapaan at higit pang kalakasan para sa iyong kaluluwa. Kapatid, tandaan mo ito bago ka lumisan. Ikaw ay mahal ng Diyos, ikaw ay iniingatan ng Kanyang mga anghel, at ang iyong buhay ay hawak ng Kanyang makapangyarihang kamay. At habang pinapanood mo ang susunod na video, hayaan mong manatili sa iyong puso ang salita ng awit 91, sapagkat siya'y mag-uutos sa Kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong lakad. Kung handa ka nang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng pananampalataya, pindutin mo ang video na nasa iyong screen ngayon at sama-sama tayong manatili sa presensya ng kataas-taasan.